kunin na ang inyong mainit na kape at simulan na natin ang kwentong krimen ng The Marian Bachmeier Murder Case. Isinilang si Marian Bachmeier noong June 3, 1950 sa West Germany. Lumaki ito sa isang istrikto at magulong pamamahay. Ang ama nito ay isang dating sundalo at mahilig mag-inom. Masyado itong agresibo paglasing. Habang ang kanya namang ina ay maikli ang pasensya. Gayunpaman, kapwa relihiyosong tao ang mag-asawa. Kaya naman tutol ang mga ito sa wild and free lifestyle ni Marian. Nang mag-divorce ang mga magulang at muling magpakasal ang ina, pinalayas nito si Marian sa kanilang tahanan. Isinisisi ng nanay nito sa kanya ang mga problema sa relasyon dahil sa pagiging rebelde nito. Sa edad na 16, nagbuntis si Marian sa kanyang unang anak. Dahil sa magulong sitwasyon ng kanyang pamilya, nagpa siya itong ipaampon ng bata. After 2 years, nagdalang tao ito ulit. Ngunit bago pa man isilang ang sanggol, ginahasa si Marian ng taong hindi nito kilala habang nasa disco. Dahil sa trauma, batid ni Marian na hindi nito mapapalaki ng maayos ang bata. Kaya naman sa pangalawang pagkakataon, ipinaampon na naman niya ito. Nang makagraduate ng high school, nagtrabaho si Marian bilang waitress sa isang pub. Ito rin na nagsilbi nitong bagong tahanan. Tumira ito sa isang kwarto sa taas ng pub. Kalaunan, nakarelasyon nito ang kanyang manager na si Christian. Hanggang sa mabuntis siya nito. Sa pagkakataong yun, nais na nitong alagaan at palakihin sa kanya ang bata. Ngunit kabaliktaran nito si Christian. Hindi pa ito handa sa mga responsibilidad bilang ama. Kaya naman sa huli ay naghiwalay ang magkasintahan. Noong November 14, 1972, isinilang ni Marian ang baby girl na pinangalanan nitong Ana. Sobrang minahal ni Marian ang kanyang anak. Pakiramdam nito noon ay hindi na sila kailanman mapaghihiwalay. Lumaki si Ana na isang masigla at open-minded na bata. Habang tumatagal, na-focus si Marian sa kanyang trabaho. Dahil panggabi ito, parati itong tulog sa umaga. Kaya naman madalas na mag-isa lamang si Ana sa tahanan o kaya ay nakikipaglaro sa mga kapitbahay. Umaga noong May 5, 1980, sa halip na pumasok sa school, dumiretso si Ana sa bahay ng isang kaibigan. Noong gabi, bago ang araw na yon, nagkaroon ng argumento ang mag-ina. Kaya naman sa inis ni Ana kay Marian, tinakasan niya ito. Noon ay mahimbing na natutulog si Marian nang umalis si Ana. Nang marating nito ang bahay ng kaibigan, wala ito roon kundi nasa eskwelahan. Kaya naman wala itong magawa kundi umuwi. Nang magising si Marian, dumiretso ito sa kanyang appointment na kasabay ng school hours ni Ana. Wala itong kaalam-alam na hindi ito pumasok. Nang matapos ang lakad, bumalik si Marian sa bahay. Subalit nagtaka ito dahil wala pa ang anak. Sa mga oras na yon ay naroon na ito dapat. Sinilip niya ito sa mga kapitbahay, ngunit hindi pa umano ito napapadpad roon. Walang sino man ang nakakita kay Ana buong araw. Kaya naman sa desperasyon, inireport na niya ito sa mga otoridad. Kinabukasan, isang babae ang lumapit sa police station upang magsuplong ng isang krimen. Isinumbong nito ang kanyang 35 years old na fiancé na nagngangalang Klaus. Si Klaus ay kapitbahay ni Marian at isang mangangatay ng karne. Lumalabas na pinaslang nito ang nawawalang si Ana. Napag-alaman na mayroon itong terribleng criminal record na sangkot ang sexual na pang-aabuso ng mga bata. Isiniwalat ni Klaus sa kanyang fiancé ang lahat at ipinasa naman ito ang mga impormasyon sa mga pulis. Napadaan si Ana sa bahay ni Klaus at nagtanong kung pwedeng laruin ng mga alaga nitong pusa. Hindi iyon ang unang pagkakataon na mapadpad roon si Ana at makipaglaro. Subalit ito ang first time na mag-isa lamang si Klaus sa bahay. Nasa trabaho noon ang kanyang fiancé. Sinamantala ni Klaus ang pagkakataong yun upang gawin ang isang karumaldumal na krimen. Nilinlang nito si Ana papasok ng apartment at doon na nito isinakatuparan ang maitim nitong balak. Makalipas ang ilang oras, pinaslang nito si Ana gamit ang pantyhose ng kanyang fiancé.
Saka isinilid ang katawan nito sa isang karton at iniwan malapit sa isang kanal. Matapos ang pagsisiwalat na ito, agad na inaresto ng mga pulis si Klaus. Nang dalhin sa kustodiya, kinumpirma nitong totoo ang lahat ng sinabi ng nobya. Ngunit ang ipinagtataka ng marami, paanong malayang nabubuhay si Klaus gayong may criminal record na ito mula sa panggagahasan ng 2 minors noong 1970s. Ayon sa record, matapos nito gawin ng mga krimen, sumailalim si Klaus sa isang psychiatric evaluation, kung saan ipinaliwanag ng doktor na sumuri rito na ang abnormal sexual behavior ni Klaus ay hindi lamang one-time act kundi isang adiksyon. Wala umano itong kakayanang kontrolin ng sarili. Subalit sa halip na ikulong, dinala ito sa ospital. At doon ay pinapili ito ng kanyang kapalaran. Ang ilaan ng kanyang buhay sa ospital nang walang kasiguraduhan kung hanggang kailan o sumailalim sa chemical castration. Pinili nito ang pangalawang opsyon. Para sa mga humawak ng kaso noon, sapat na ang parusang ito sa kasalanan ni Klaus. Ngunit isa itong malaking pagkakamali. Sa kabila nito, hindi pa rin napigilan ni Klaus ang kanyang mga pagnanasa. 2 years matapos ang injection, ni-reverse ni Klaus ang epekto ng castration at nagsinungaling sa mga doktor. At ang masaklap, mas lalo pang lumala ang urges nito na kinalaunan ay humantong sa kamatayan ni Anna. Nang arestuhin si Klaus, inamin nito ang krimen subalit tila sinisisi nito si Anna. Ayon sa gawa-gawa nitong kwento, nang magtungo sa kanyang tahanan ng 7 taong gulang na si Anna, nanghingi umano ito ng pera. At nagbanta na kapag hindi ito nagbigay ay isusumbong niya ito sa kanyang nanay ay hinahawakan ng kanyang pribadong bahagi ng katawan. Kaya naman nagpanik umano ito at napatay si Anna. Labis ang sakit at galit na naramdaman ni Marian nang malaman ng sinapit ni Anna. Noon ay nagsimula itong kumilos ng kakaiba kaya naman binantayan itong maigi ng mga pulis. Tumanggi rin itong magpunta sa morgue upang tukuyin ang identity ng anak. Lumipas ang mga araw, hindi ito lumalabas ng bahay. Kung lumabas man, sinusumpong ito ng halo-halong emosyon, ng galit, pangungulila at pagsisisi. Hindi matanggap ni Marian ang huling interaksyon nito sa anak ay ang kanilang pagtatalo. Sinisisi nito ang sarili na kaya napunta si Anna sa kamay ng halimaw na si Klaus ay dahil sa argumento nilang mag-ina. 10 buwan ang lumipas bago magsimula ang trial ni Klaus. Noon ay simple lamang ang inaasam ni Marian, ang mabulok sa kulungan ng murderer ng kanyang anak. Subalit pinatagal ng defense team ni Klaus ang proseso. Inilarawan nila ito bilang biktima ng hormonal imbalance. Isinisi ng mga ito ang chemical castration ni Klaus ng ilang taon na nagpalala ng kondisyon nito. At hindi rin pinaligtas ng mga ito si Marian. Inilarawan naman nila ito bilang isang pabayang ina na puro trabaho at pagsasaya sa labas habang naiwang mag-isa ang anak na babae sa kanyang tahanan. Hinahayaang makipaglaro kung saan-saan at kung kani-kanino. Dahil sa masalimuot at matagal na proseso ng trial, nilamon si Marian ng kanyang emosyon. Nang mga panahong yon, kalat na sa buong Germany ang kaso ni Anna. Naging laman rin ng balita si Marian. Marami ang nakisimpatya sa pangungulila nito at paghahanap ng hustisya. Ngunit mayroon ring ilan na hinusgahan nito bilang pabaya at walang malasakit na ina. Subalit ang pinakamasakit na bahagi ng trial, walang magawa si Marian kundi pakinggan ang kahayupan na ginawa ni Klaus hanggang sa huling hininga ni Anna. Noong March 6, 1981, isa na namang bagong araw para sa trial. Nagtungo si Marian sa korte ng nakapamulsa. Habang nakaupo si Klaus, naghihintay para mag-testify, binunot ni Marian ang kanyang baril. Pinaputukan nito ng sunod-sunod si Klaus at tinawag na baboy. 7 sa 8 balang pinakawalan ni Marian ang tumama sa likod nito. 6 roon ay nakamamatay. Gulat na gulat ang lahat ng naroroon. Agad na inaresto si Marian. Ayon rito, pinatay ni Klaus ang kanyang anak. Nais niya itong barilin sa mukha, ngunit ang tinamaan nito ay ang kanyang likod. Hiniling nito ang kamatayan ni Klaus. Sa trial ni Marian, inihayag nito ang matinding pagnanais na patayin si Klaus.
Sinabi rin nito na naroon ang presensya ni Ana sa courtroom. Nanghinga ng sample ng kanyang handwriting, isinulat nito ang katagang, "I did it for you, Ana." Saka gumuhit ng 7 puso. Bawat isa umano rito ay tanda ng bawat taon ng buhay ng anak. Upang bayaran ng legal fees, binenta ni Marian ang kanyang istorya sa magazine na Stern. Noon ay masigit pang umingay ang pangalan nito at binansagan bilang revenge mother. Nasintensyahan si Marian ng 6 na taong pagkakakulong. Ngunit makalipas lamang ang 3 years, pinalaya ito noong 1983. Hati ang opinyon ng publiko sa hatol rito. Para sa iba, masyado itong magaan. Para naman sa iba, masyado itong mabigat. Nang makalaya, lumipat si Marian sa Nigeria at kalaunan ay nagpakasal. Hanggang sa nag-relocate itong muli sa Italy nang ma-divorce. Sa edad na 44, na-diagnose si Marian ng pancreatic cancer. Noon rin ay nakasama nitong muli ang kanyang ipinampong anak na si Natasha. Sa puntong yon, batid ni Marian na kaunti na lamang ang natitira nitong oras upang mabuhay. Humiling ito sa isang reporter na i-document ang kanyang mga huling sandali sa telebisyon. Sa pag-asang alalahanin nito ng tao bilang isang naghihinagpis na ina at hindi monster tulad ni Klaus. Nagbalik ito sa kanyang hometown sa Germany. Binisita nito ang puntod ni Ana at nagdesisyong ilibing katabi ng anak kapag siya ay namatay. Noong September 17, 1996, sa edad na 46, pumanaw si Marian Bachmeier. Hinihimlay ito katabi ni Ana. Kung nagustuhan mo ang ating kwentong krimen, huwag kalimutang mag-like, subscribe, at comment sa kung ano ang iyong opinyon tungkol rito. At laging tatandaan, mahalaga ang buhay, huwag kang papatay. Maraming salamat po sa panonood at hanggang sa muli.